Kuhang-kuha ko ang mukha ng mayaman kong nanay. Unang araw ng pagbabalik ko sa pamilya namin. Pero pandidiri lang ang sinalubong sa akin ng mga tunay kong magulang. Lumaki raw kasi ako sa isang nightclub. Sabi nila, itigil ko raw ang malalaswa kong galawan. Nakuha pa akong late ng sarili kong kuya na may depekto raw ang utak ko. Bunso, pinabili ko ito sa isang kaibigan. Limited edition na kwintas gawa ni Master Yulan. Bilang regalo ko sana sa pag-uwi mo. Dahil nagmagandang loob ang ate mo na bigyan ka. Tanggapin mo na lang, ngayong nakabalik ka na sa pamilya Sang. Itigil mo na iyang mga murang galawan na natutunan mo sa nightclub. Master Yulan. May nagbigay sa akin ng kwintas. Ikaw raw ang nag-design. Ano, Sang Ning, iniinsulto mo ba ako? Naiinis na ako Sa lahat ng suot mo sa katawan, mayroon bang hindi ako ang nag-customize para sa iyo? Isang kwintas, kailangan mo pa talagang tumanggap galing sa iba. Paanong mangyayari iyon? Lumaki lang siya sa nightclub. Paanong makikilala niyan si Master Yulan? Bigay ng ampon ng pamilya Sang. Nabibili lang ng 10 yuan sa kanto, naging design mo raw. Ipapa-authenticate ko sana sa iyo. Anong basurang iyan na ang lakas ng loob sabihing ako ang nag-design? Para kang bulsa ni Doraemon Ang galing mong magpanggap. Ako. Hindi po. Hindi ko rin alam na peke iyon. Kadiri, bunso, pasensya na. Dahil kilala mo rin naman pala si Master Yulan. Magpa-design ka na lang sa kanya ng isa. Ako na ang magbabayad, kahit magkano pa iyan. Sino ka ba sa akala mo Kailangan pa ba ng baby ningning ko ang bigay mo? Basta gusto niya, kahit ilang truck pa iyan, ipapadala ko sa kanya. Ningning, bilisan mo, iharap mo yung camera dito. Mukhang namatayan ng nanay ang bruhang yan. Namumuo na yung makeup niya, kitang-kita ko na yung mga dead skin. Nakakabwisit talaga. Sabihin mo sa kanya, sa loob ng 2 oras, matatanggap na niya ang demand letter. 5 milyong piso ang danyos. Kapag nakuha mo na, ituring mo na lang na baon mo. Akala ko ba naman nakahanap ka ng matalinong pamalit? Isa pa lang. Ano ngayon kung peke? Ang mga katulad mo, hindi bagay magsuot ng orihinal. Sang Ning, binabalaan kita. Papasok na si Shaoli sa Jing University. Hindi pwedeng masira ang pangalan niya. Mabuti pa, pakiusapan mo si Master Yulan na iurong na agad ang kaso. Kung hindi, palalayasin kita ngayon din dito sa pamilya Sang. Sinong maglalakas loob? Lola. Ningning. Lola. Bulilit, naaalala mo pa ba si Kuya? Itong 100,000 halaga ng tunay na diamante, sapat na para sa tunay kong kapatid. Hindi tulad ng ibang mga peke dyan. Nakikiagaw na nga lang ng pwesto. 10 pisong galing sa bangkita pa ang ibinigay na regalo. Hindi man lang nahiya, kuya, nagkakamali ka. Naloko lang talaga ang kaibigan ko. Ang kwintas na yan, hindi talaga yan 10 pisong galing sa bangkita. Hindi 10 piso, di 15 piso. Kung ganun, dito sa litratong ito. Nakaupo sa harap ng bilihan ng 15 pisong gamit. At kalahating oras pang nakipagtawaran sa tindero. Kakambal mo ba yan? Napadaan lang ako doon. Ama, may isang bata na nakiusap sa akin na tulungan siyang pumili. Gawa-gawa pa ng kwento, sige pa. Yung mga kalokohan mo, mga bulag lang ang maloloko niyan. Sang Yifan, ano bang kahibangan ito? Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari sa kwintas. Bakit ba palagi mo nalang pinag-iinitan ang kapatid mo? Tama na yan, Yifan. Kasama na nating lumaki si Shaoli.
Itinuring na rin natin siyang tunay na kapatid. Ang ipahiya siya ng ganito ay sumusobra na. Si Sangning lang ang kaysa isa kong kapatid. Kailanman ay hindi ko kinilala ang pekeng iyang si Sangli. Ikaw, dugot pawis ang inilaan ko para lang maiuwi rito si Ningning. Kaya kung sino man ang magtatangkang palayasin siya, lumayas na rin kayo sa pamamahay na to ngayon din. Seniora, may isang nagpakilalang abogado raw ni Master Yulan na nagpadala ng demand letter. Inirereklamo niya si Fourth Miss. Ay hindi po. Inuutusan niya si Miss Sanglina sa loob ng 1 oras ay magbayad ng 5 milyon para sa paninira sa reputasyon ni Master Yulan. At ibigay ito kay Fourth Miss para itago. Kung hindi, ay demanda raw niya si Miss Sangli. Ha, wala akong 5 milyon. Ayokong makulong. Ma, tulungan mo ko. Sangning, kaka-rating mo lang pero naghahasik ka na agad ng gulo sa bahay na to. Kausapin mo na agad si Master Yulan. Sabihin mong tapusin na ang isyong to. Ang kapal din naman ng mukha mo, ano? Ako ang nanay mo. Inuutusan kitang ngayon din. Ayusin mo agad ang gulong ito kay Master Yulan. Pamamahay to ng mga sang. Wala kang karapatang magwala rito. Ah, Sangning, nababaliw ka na ba? Sangning, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Aray, bitawan mo ko. O ano, may karapatan na ba akong magwala rito ngayon? Ma, yan ba ang magaling mong apo na ipinagpilitan mong iuwi rito? Kaka-rating lang pero sinasaktan na agad ang ate niya. Hahayaan mo na lang bang manatili ang salot na yan dito sa pamilya natin? Walang ate ang Ningning ko. Di ba sanay ka namang saluhin lahat ng kapalpakan nitong si Sangli? Kaya kung hindi niya kayang bayaran si Master Yulan, edi ikaw ang magbayad para sa kanya. Ma, apo niyo rin po si Shaoli. Hindi ba't dudurugin niya ng puso niya? Kung hindi niyo siya kayang turuan ng leksyon, ang kulungan ng Jiang Cheng na ang mismong magtuturo sa kanya. Ayoko pong makulong. Matulungan mo ko. Sige, ako na ang magbabayad para sa kanya. Pumasok na ang pera sa Alipay. Ayan, naibigay ko na ang pera sa'yo. Huwag mong waldasin yan. Naiintindihan mo ba? Lola, aalalayan ko na po kayo paakyat para makapagpahinga. Dahil nandito naman ang lahat ngayon, mayroon akong mahalagang sasabihin. Ang kasunduang kasal ng pamilya Fu at ng ating pamilya ay para talaga kay Ningning. Kaya dapat lang naibalik sa kanya ang kasal na ito. Lola, ako po ang mismong pinili ni Madam Fu na maging asawa. Isa pa, nagmamahalan po kami ni Mr. Fu. Lumaki sa probinsya si ate. Wala siyang alam sa mga tamang asal. Paano siya magugustuhan ng pamilya Fu? Ma, sobra na po yung paboritismo nyo. Alam naman ng lahat na may gusto si Shaoli kay Fu Ziyuan. Tapos gusto nyong ipakasal si Sangning, na lumaki pa sa probinsya. Kay Fu Ziyuan. Hindi ba't lantarang pambabastos yan sa pamilya Fu? Sangning, anong tinitingin-tingin mo dyan? Porke nakabalik ka rito sa pamilya Sang, akala mo ba tunay na seniorita ka na? Ang isang tanyag at tinitingalang tao na tulad ni Fu Ziyuan. Sa tingin mo ba ay nababagay sa'yo? Kaya mabuti pa, itigil mo na yung mga kahibangan mo. Sino ka mo? Sabi ko, si Fu Ziyuan. Ang kasunduang kasal ninyo ni Fu Ziyuan. Si Fu Ziyuan ang ex-boyfriend kong parang maltong ayaw akong tantanan. Bukas na ang engagement. Ano, Sangning, ang lakas ng loob mo. Magandang araw ang bukas. Perpekto para sa isang engagement. Mas maaga, mas mabuti para sa kasal ni na Sangli at Fu Ziyuan. Kaya ayan, napagkasunduan na natin ha.
Sabihan nyo na lang ako kapag tuloy na ang engagement party. Ay ikaw hindi mo gusto ang kasal na to. Ang basura, sa basurahan lang dapat. Sana magsama kayong dalawa habang buhay. Sangning ganon-ganon mo na lang ba ako itataboy? Suyurin ko man ang buong Jiangcheng. Hahanapin at hahanapin kita.